Hi! Maulang araw sa inyong lahat. Nais kong magbahagi ngayon ng isang kataga na common na sa atin. Walang iba kundi commitment. Bibigyan ko to ng panibagong kahulugan para sa aking mga nakikinig. Pero pag-usapan muna natin ng commitment. Ang tunay na ibig sabihin ng commitment, hindi man ang maganda ang nangyayari sa paligid mo o maganda, gagawin mo ito dahil committed ka pa rin. Hindi man maganda ang iyong pakiramdam o hindi maganda ang iyong pakiramdam, gagawin mo ito dahil committed ka sa iyong advocacy, mission o vision. It means, ang commitment para sa akin ay isang uri ng palabra de honor. Ito na ang salitang minsan nakakalimutan nating mga Pilipino. Ang palabra de honor ay isang unwritten rules. Noon, hindi naman kailangan ng kontrata. Ang kailangan lamang ang iyong mapapagkatiwalaang salita. Ang sabi nga, ang utos ng hari ay di mababali dahil ang hari ay committed sa kanyang salita. Palagay ko, isa kang hari. Kung ikaw ay o ginagalang mo ang iyong bawat salita, natutuparin mo. Commitment for me has what? Two coin words. Number one, committed. Number two, moment. Ibig sabihin, para sa akin, committed this moment. Ikaw na nakikinig sa akin, sigurado, pag tinapos mo ang aking ipapahayag, ikakala sa iyong isipan, mamumulat ka. At hindi lang yun, magugulat ka. Dahil ang sample ko ngayon ay isang taong hindi naniniwala sa Diyos, pero committed siya sa kanyang salita. Meron bang nangyari? Pakinggan mo ko. Sa libro kong Self-Leadership, Mindset of an Eagle, 2 volumes, meron akong isinulat. Isinulat ko ang kanyang buhay. Pero gusto kong basahin ito para hindi ako magkamali, hindi ko madagdagan, mabawasan ang kanyang salita. Ang taong sinasabi ko, walang iba kung hindi si Lenin. Ang sabi rito, Communist Lenin once said, "With a handful of dedicated people who will give me their lives, I will control the whole world." Sound crazy, right? Pag napakinggan mo yun, kukontrolin mo ang buong mundo, meron lang taong magdededicate sa iyong advocacy, mission, or vision. Diba? Isang kabaliwan yon. Pero, may mga taong katulad niya na mga baliw na naniwala kay Lenin. This must have sounded like a rash statement to those who first heard it. But it did not prove an empty boast. In 1903, this one man with 17 followers began his attack on the whole world. Take note, 17 sila na umatake sa buong mundo. But by 1918, the number had increased to 40,000. Ito yung tinatawag nating 40,000 Red Armies. And with that 40,000, he gained increased to 40,000 yan nung taong 1918. With that 40,000, he gained control of the 160 million people of Russia. Ito naman, karamihan sa kanila ay White Army. And the moment has gone on and now control over 1/3 of the population of the world. Take note, ang sabi lamang ni Lenin, bigyan mo ko ng mga taong maniniwala. Sa kanyang prinsipyo, he will control the whole world.
Dumating ngayon, halos kontrolin ng Communist Party ang buong mundo. Nalaglag lang ito nung panahon ng, if I'm not mistaken, 1980, bumagsak na ang Berlin Wall at ang USSR ay nagkalat na. Ang aral doon, dahil lamang sa isang naniniwala, committed sa salita, committed sa kanyang vision. May nangyari hanggang ngayon, pinag-uusapan natin, maging sa bansa natin, ang prinsipyo ni Marx, si Sis, na kung saan doon ang galing ang ideology ni Lenin. Commitment means committed this moment. Ikaw, Katoto, committed ka ba sa iyong salita? Meron ka bang palabra de honor? I believe the cost of commitment is so hard, but the cost of commitment will give good fruits, lalo na kung maganda ang iyong advokasya. Sa panahon natin ngayon, committed ka pa ba? Sana, committed ka this moment.